deposit o kung ano man instrumentong available sa bangko kung meron kang sobrang pera, kung meron kang sobrang pananalapi. Subalit, kung lagi ka lang nangungutang para pagdugtungin mo yung pangangailangan ng iyong pamilya, saan ka kukuha ng pang-invest mo? Kung yung pera mo yung sahod ni nanay at tatay combined, sapat lamang pangbayad ng mga utilities natin, tubig, kuryente, pambili ng gas doon sa panluto ng ninanay at pambaon ng mga bata, hindi ho tayo pwede mag-usap ng investment. Ganon din po sa gobyerno. You do not speak of a sovereign wealth fund, the creation of a sovereign wealth fund, kung wala kang sobrang pera. Wala po tayong sobrang pera. Kaya nga ho sa ngayon, December 26, 2024, ang utang po ng Pilipinas ay nasa 17 trillion pesos na. At habang po ako'y nagla-live at sinasamahan ninyo, ang utang po ng bawat Pilipino ay higit kumulang tigwa 140,000 pesos po tayo. Kaya bantayan natin, importanteng bantayan natin kung anong uri ng budget ang pipirmahan ng administrasyon ni Marcos. Shout out to Miss Maria Fema Duterte. Kamusta kayo? Long time no see. Palagi kayo nakasubaybay. Hindi ko lang nababasa lagi yung inyong mensahe. Pasensya na kayo. Medyo mabilis yung takbo nung mga mensahe dito. Si Kuya Rafi. Hello, Attorney. Happy New Year. Iwaton Parallel Group. Maraming salamat, Rafi. TMM_krung krung. Hi po from Taiwan. Kamusta po kayo dyan? At Eduardo Petalrico, another inflation, utang na naman ng 629 billion itong administrasyon. Tama po yun. Lalo lang tayong malulubog sa utang. Balikan po natin yung PhilHealth. Tinanggalan po nila bukod sa Land Bank at Development Bank of the Philippines na tinanggalan nila ng 75 billion na kinuha sa capitalization. Dahil yung mga bangko pong ganito kalalaki, meron po itong tinatawag na liquidity ratio. Dapat lagi itong may sobrang pera, dapat ito'y liquid. Para nang sa ganun, yung mga pangangailangan ng depositor, ng kliyente, ng mga borrowers, ng mangungutang, meron po silang sapat na pondo na tugunan at ibigay yung pangangailangan ng kanilang mga kliyente. Subalit, binawasan nga po ng 75 billion pesos. Pareho po ito ng ginawa nila sa PhilHealth. Bukod sa Land Bank at DBP na tinanggalan nila ng 75 billion, ito na po ang rekomendasyon or findings ngayon ng International Monetary Fund, yung IMF. Ang sabi, ibalik ninyo yung kapital ng Land Bank at DBP. Ibalik ninyo sapagkat hindi naman sobra-sobra ang pera ng gobyerno ninyo. Tayo po yun, yung gobyerno natin. Ang problema, yung sagot ng IMF, malinaw ito na pinasisinungalingan yung naging payag lang kani-kanina ng Malacanang that the President has been most prudent in programming and spending unlimited fiscal resources. Mali agad. Finact-check po agad ng IMF ang Malacanang. Hindi po prudent, hindi po masinop pagdating sa pananalapi ang gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Patunay po niyan, mismong IMF na ang nagsasabi, ibalik ninyo yung kapital ng DBP at Land Bank of the Philippines na kinuha ninyo at ilinagay dyan sa hindi naman matapos-tapos na Maharlika Investment Fund. Ibalik ninyo, otherwise magkakaproblema ang Land Bank at DBP. Yan po ang naging malinaw at matinding pahayag ng IMF. Ganon din po ang mangyayari at nangyayari dito naman pagdating sa PhilHealth funds. Tatandaan po ninyo, tinanggalan ng initially 89.9 billion pesos ang PhilHealth. Subalit nag-issue nga po ng TRO ang Korte Suprema kaya ang nakuha lamang ng gobyerno ay 60 billion pesos. Higit kumulang, almost 70 siguro yan. At yun din ang nagiging punto rito ngayon. Itong panukalang budget for 2024 na unconstitutional, zero budget ho ang binigay sa PhilHealth. Dahil di umano, sobra-sobra daw po ang pondo ng PhilHealth at hindi raw po nagagamit ng tama. At dapat ang panagutin dyan, pag hindi nagagamit ng tama,
ay yung management ng PhilHealth. Ulitin ko, hanggat hindi napipirmahan yung unconstitutional budget for 2025, mag-ingay po tayo. Dahil yung sinasabing kahit naman daw po hindi nag-iingay, ang sambayan ng Pilipino talaga naman daw pong prudent in programming and spending yung limitadong pera at resources ng gobyerno ang Malacanang. Hindi po totoo yun. If I will, let me just refresh your memory, ladies and gentlemen, that just last week, all set pong pirmahan yung unconstitutional na panukalang budget. In fact, mismo si Bongbong Marcos na nagsabi na wala daw pong mali siyang nakikita doon sa pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth at maayos yung budget na panukala for 2025. Mali, sapagkat unconstitutional nga ho yun eh. Saan ka ba makakakita na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ipinagtatanggol ang isang panukalang unconstitutional budget for 2025? Paano naging unconstitutional? Higit pong malaki ang ibinigay na pondo sa public works. Doon po sa unprogrammed funds or unprogrammed appropriation or allocation. Mas malaki po kesa sa Department of Education. Unconstitutional po yun sapagkat nakasulat po iyan, may garansya po dyan sa ating saligang batas, Article 14, Section 1 and Section 5. Pwede po ninyo i-double check. Hindi ko lang po sabi ito, nakagaransya po yan sa ating saligang batas na dapat ang pinakamalaking budget priority na makakakuha ay ang Department of Education at hindi ang Department of Public Works. Bakit po nauuwi ito sa Public Works? Alam naman din po natin na taguan ito ng kanilang mga pork barrel allocation o yung tinatawag nating pondo ng mga politiko. Diyan nila nilalagay sa public works, diyan nila kukunin yung kanilang mga korupsyon at diyan tinatago sa public works. Kaya wag po tayo dapat pumayag, otherwise masamang-masama na po ang estado ng ating bansa pagdating sa pananalapi. Kung may excess yung PhilHealth, then implement natin zero billing with private hospitals. Ito nga po yung ating pinaglalaban. Kasama po natin ang hakbang ng maisog. Kung matatanda po, ito po, nasa likod ko, hakbang ng maisog. Tayo po ang simula noong January of 2024, na humingi tayo ng transparency, accountability, peace and security. Maraming salamat at marami na po nagpapahayag, marami na nagsasalita. Kagaya lamang po noong retired AFP and PNP personnel, kasama ang UP Vanguard and other uniformed personnel. Nagpahatid na po sila na hindi sila sang-ayon at sila po ay kasama natin na nagbabantay kung anong itsura, anong wangis, anong uri ng budget ang pipirmahan ni Bongbong Marcos for 2025 year, 2025. Tingnan po natin, bantayan po natin. Si IZA 2.0, may syntax naman ng PhilHealth. Paano maging zero budget? Tama, IZA. Yung pondo ng PhilHealth, 80% po kasi nung nakukolekta ng gobyerno mula sa sin taxes. Yun dyan po sa tabako, sa sigarilyo, sa alak, sa mga gumagamit po ng mga matatamis, asukal at sweeteners. Dyan po nakalagak yan para sa ating kalusugan. Kaya hindi mo pwedeng zerohin. At sabi ko nga, let me just debunk. Alam mo ninyo, pag naiipit na sila, parang ang nangyayari, inaaway pa tayong mga Pilipino. Sasabihin nila, kahit daw po hindi tayo vigilant, kahit daw hindi tayo nagbabantay, kahit daw po hindi kayo nag-iingay, talaga naman, ang papasa nilang budget yung para sa Pilipino. Hindi po totoo yun. Nahuli kasi natin sila. Kasama kayo, nag-ingay po tayo pare-pareho, na bisto natin na yung tinutulak nilang budget for 2025 ay political budget. Sabi nga po doon sa isang nagsulat sa isang pahayagan, ang description po sa panukalang unconstitutional 2025 budget is the most corrupt national budget ever. Yan, sa panahon po yan ni Bongbong Marcos. Itinutulak niya ang most corrupt national budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito na raw yung pinaka-corrupt. And I agree. Kaya nga po lagi ko sinasabi, dito sa ating ginagawang war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon, ibalik po natin ang death penalty diyan sa kasong plunder.
ibalik po natin yan at ibabayin natin ang threshold ng plunder mula 50 million to 5 million pesos at habulin natin lahat ng magnanakaw sa gobyerno, lahat po ng mga Draculang sumisip-sip sa dugo nating mga Pilipino at pinatataba lamang ang kanilang bulsa. And speaking of, nanawagan din ang Malacanang, isa na namang pagpapanggap na gawin daw po natin kahapong simple at payak ang ating pag-obserba ng Kapaskuhan. Tayong mga Pilipino, talagang simple. Tayong mga Pilipino, talagang payak. Dahil wala na hong pera, kulang po ang kita ng mga Pilipino. Pero yung mga nasa Malacanang, bago nagpasko kahapon, sige, party ng party, halos every weekend may party. Samantalang yung mga Pilipino, papaalalahanan mo maging payak. Alam mo ninyo, leadership by example. Kailangan pangunahan ninyo yung mga linalabas ng bibig ninyo. At hindi na kami naniniwala dahil nabudol na ho kami eh. Magaganda din yung mga pananalitang nabitawan noong 2022. Subalit walang ginagawa ngayon na katulad ng mga naipangako noong 2022. Huwag na po tayong magpabudol muli. Si OFW welder in Japan, sana po ay huling Pasko na ni Ferdinand Marcos Jr. And tingnan po natin kung ano ang magiging pagkilos ng sambayan ng Pilipino. Sasabihin po nila, baka raw po seditious yun. Hindi po. Pag sinabing sana huling Pasko na, maaari po kasing mag-resign ang isang incompetent at hindi nagtatrabahong Pangulo. Kung hindi niya mabitawan ang kanyang pwesto, pwede pong tumawag ng snap election. Labanan niya si Vice President Inday Sara sa pagkapanguluhan. Pagtawag ng snap election at hayaan natin ang Pilipino ang maghusga kung nararapat pa bang manatili yung isang Pangulo na wala pong puso para sa mga Pilipino, na nagtutulak na maipasa at mapirmahan ang isang unconstitutional na panukalang budget for 2025. Tingnan natin kung tatangkilikin pa ng mga Pilipino yung isang Pangulo na nagbibigay ng zero budget sa PhilHealth, na nagbibigay ng higit na malaking pondo sa public works at binabawasan yung sa Department of Education, sinasangkalang ang edukasyon at kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kay Jen, di ka na kasi imbitado. Kahit po ako imbitay, hindi po ako nagpupunta sa ganyan. Hindi po tayo kagaya mo, Jen, na mahilig mag-party. Masarap po yung aking kabataan, naranasan ko po lahat yan. Kaya hindi po tayo hiping kulelat na kung kailan nagkakaedad, gusto'y party ng party. At pagka ikay Pangulo na, dapat iniiwasan mo na rin yung party ng party, kagaya ng Duran-Duran, Jen ha? Yung Duran-Duran, baka nakalimutan mo, in-import pa yung banda. Samantalang ang daming magagaling na local bands. Bakit kailangan Duran-Duran? Tapos gagawa ka ng party bago magpasko, ino-honor daw yung mga talentong Pilipino. Kalokohan yun. Nag-birthday ka, Duran-Duran, ang dami-daming magagaling na bandang Pilipino. Dapat yun ang ating tuklasin. Dapat yun ang ating suportahan. Dapat yun ang ating ayudahan. Si Jan TV, go, attorney watching from Kapatagan, Lanao del Norte, Solid Duterte supporter. Salamat po, Jan TV. Si Cam, nakakainis din, attorney, kasi binoto ng buong pamilya namin siya dahil in-endorse siya ni VP Sara. Tama po yun, hindi lang po kayo. Kaya nga sabi ko, huwag na tayong magpabudol muli. Mag-ingay po kayo. Labanan natin itong lantaran at harapang pambubudol. Itong pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth. Itong mismong IMF na ang nagsabi, dapat magkaroon ng capital restoration. Ibig sabihin, kailangan bigay mo uli sa DBP, yung Development Bank of the Philippines at yung Land Bank, yung pondong kinuha nila at inilaga diyan sa Maharlika Investment Fund, yung tinatawag nating Sovereign Wealth Fund. Ulitin ko, para pong home management, home budgeting, home funding. Pagka po ang pera natin ay sapat lamang, wala kang mailagay para sa insurance ng iyong mga anak, ng iyong sarili. Pagka ang pera mo ay sapat lang, o kaya nangungutang ka pa, para lang just to make both ends meet,
wala kang perang mailalagak for time deposit, for other investment on other financial instrument. Bakit? Sapat lang ang pera mo. Hindi mo nga mapag-usapan na magkaroon ng investment para naman meron kang passive income. Ganun po ang Pilipinas. Kulang po tayo sa pondo. Kulang po yung revenue, kaya po tayo utang ng utang. Nakapag-isip pa sila, mantakin ninyo na magkaroon ng sovereign wealth fund, wala kang ang excess fund. Saan mo kukunin ngayon yung pangpopondo mo o pangkapital mo ng sovereign wealth fund? Kagaya ng Maharlika Investment Fund, sa DBP, sa Land Bank. Ano ngayon ang sabi ng International Monetary Fund? Ibalik ninyo yung pondong kinuha ninyo sa DBP at Land Bank. Otherwise, magkakaproblema yung dalawang malalaking bangko ng gobyerno pagdating sa kanilang liquidity. Si grabing brainwash, si Kevin Seven, grabing brainwash. Opo, huwag kayong papayag na binibrainwash talaga tayo ng gobyerno dahil binibigyan lang yung ilan dyan ng mga concert. Hindi po kayo mabubusog. Hindi po bubuti ang buhay ninyo sa ayuda at sa konserto sa palasyo. Si Ray, Merry Christmas, watching from Maisug, Toronto. Marami pong salamat. Sino ito? Ainos, hello po, Attorney Vic Rodriguez watching from Kuwait. Kamusta po kayo? Marami pong salamat. Si Rodel Dungaw is watching. Rosalie Crodua, God bless po, salamat po. Abmarak Inday is watching, salamat po. Si Nisa Usman, buti nga, di namin yan ibinoto. Buti po sa inyo at hindi ninyo binoto. At wag na po ninyong iboboto muli. Si Amso Mulso, marami pong salamat. Sana madala ang issue sa Korte Suprema. Tingin ko nag-aantay lang yung iba't ibang grupo. Kagaya nga po nung binanggit ko kanina, yung Retired Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police Officers, UP Vanguard, and other uniformed personnel. Nag-aantay din po siguro yung kagaya ng Mindanao Evangelical Leaders Council na nanawagang basagin ang katahimikan. Ang Hakbang ng Maisog, ang Quezon City Trial Lawyers League ay nagbabantay din po. At kung anong uri ng panukalang budget ang matatapos sila hanggang December 30 at pipirmahan ni Bongbong Marcos. Bernard Gondra is watching. Salamat po. Mabilis lang po, sorry. June Larry Perez, salamat po. Pa-explain ng confidential fund na ginamit. Ang confidential fund po ay nagmula sa tanggapan ng Pangulo, ng Office of the President. Nag-request nga po ang tanggapan ni Vice President Inday Sara. At yung confidential funds po, talaga namang ang pwede lang mag-audit niyan, ang Commission on Audit. At meron pong special na pag-audit ang ginagawa riyan. Hindi po pwedeng investigahan yan ng Kongreso dahil nga po by its nature, confidential. Pagka isiniwalat mo kung saan mo ginamit yung confidential funds, hindi na po confidential yun. Ang pag-usapan natin, yung bilyong piso, kagaya ng flood control funds na 500 billion pesos di umano, saan napunta yun? Bakit konting ulan bumabaha? Bakit merong namatay na 200 inosenteng Pilipino nung nalubog ang Bicol? Na recipient po ng bilyong pisong flood control funds. Yan ang ating pag-usapan. Yan ang dapat imbestigahan. Si Chani dapat na pong tanggalin ng akap dahil nagiging tamad at palasa ang mga Pilipino sa ayuda. Tama po yun. Tama po yun. Si 12345, ano po nagawa ninyo, attorney, para iboto ka? Marami po tayong nagawa at ito nga ang aking advokasya. Ibabalik ko po yung death penalty, habulin po natin, magkasama po tayo, habulin natin lahat ng nagnanakaw ng pera ng gobyerno. At ating silang panagutin at ang gawin nating kaparusahan ay bitay o death penalty. Si Lenny Tugade is watching, marami pong salamat. Si Patricia Trixie, lagi nakasubaybay, marami pong salamat.
Lucy Advincula, Paz, Hover, belated. Salamat po. Pareho tayong Capricorn. Ngayon po ang birthday ko, December 26. Uy, happy birthday. Happy birthday sa iyo. May you have a good one. Rich Piad, watching from Iloilo. Kamusta po kayo dyan sa Iloilo? Charlene Yabs, salamat po. Bakit di po napipirmahan yung budget for 2025? Inatras po ng Malacanang yung pagpirma. Originally, nakatakda po itong pirmahan noong December 20. Subalit dahil po maraming noisy na vloggers, marami pong noisy na Pilipino at sinasabing mga ingay at alingasras lamang daw po tayo, kaya inatras ito ng Pangulo ng Pilipinas. At sinasabing pinag-aaralan daw at kahit naman daw hindi po kayo noisy, hindi daw po kayo maiingay at hindi kayo nag-iingay, talaga naman daw pong prudent in programming and spending si Bongbong Marcos. Hindi po totoo yun. Hindi po sila naging prudent, hindi po sila most prudent in programming and spending because if they were indeed most prudent in programming and spending, hindi dapat umabot sa punto na ang ibinigay sa kanila ng BICAM ay isang unconstitutional proposed budget for 2025 because essentially yung BICAM recasted yung panukala ng ehekutibo. Binago ng BICAM. Dapat yan susuriin mo lang. Binago ho ng BICAM. Naglabas sila ng sarili nilang bersyon ng budget ng ating bansa. Hindi po trabaho ng BICAM yun. Trabaho po ng presidente yun. O di ngayon, sinasabi niya, nagre-review siya. Marapat kang mag-review. Because prior to December 20, nung dapat pipirmahan yung budget, pinagtatanggol pa ho yan ng Malacanang. Ang unconstitutional budget, wala raw pong problema. Kung zero budget ang PhilHealth, wala daw pong problema. Kung mas malaki ang budget ng Public Works kaysa Department of Education, mali. That is unconstitutional dahil uulitin ko, malinaw sa ating saligang batas na ang highest priority pagdating sa pagbibigay ng budget ay ang Department of Education, hindi po ang Public Works. Si Third Di Maano, pa-shoutout po from San Pablo, Laguna. Makamusta po kayo? Kay Malia. Hello po, attorney watching from Japan. Attorney, anong masasabi mo po tungkol sa pag-volunteer ni Tatay Digong, Legal Counsel ni VP Sara? Tama lang po na si Pangulong Duterte ang maging isa sa mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte. Mahusay po na abogado yon, tatandaan po natin, dati pong piskal yun at naiintindihan niya yung ating mga batas pagdating sa criminal cases at sigurado biyasang-biyasa po si Pangulong Duterte pagdating sa criminal procedure. May nakausap po ako kahapon, marami pong dumalaw sa akin sa bahay at isa nga po ibabahagi ko rin sa inyo ang idadagdag po natin sa mga nais nating gawin. Kung ako po ay pahihiramin ninyo ng inyong mandato, palakasin po natin ang Philippine Drug Enforcement Agency sa paanong pamamaraan. Kung ako po'y magiging senador ninyo, ipapanukala ko na bigyan natin ng pangil ng ngipin ang PIDEA na magsagawa ng mandatory drug tests sa lahat na nagsisilbi sa pamahalaan, simula sa tanggapan ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Palakasin natin ang PIDEA. Nang sa ganun, wala na itong mga usap-usapan, duda, pangamba, na tayo ba ay pinamumunuan at meron ba tayong mga leader na nasasangkot o nagagamit ng mga illegal na droga. Palakasin natin ang PIDEA. Wala po tayong magagawa dahil constitutional enumeration po yung qualification kung sino ang maaaring maging Pangulo at pangalawang Pangulo. Hindi po natin pwedeng baguhin yan hanggat hindi natin nabubuksan ang saligang batas. Subalit, marami hong prosesong pwede natin gawin para masiguro na tayo ay pinamumunuan ng mga ayaw sa droga at hindi gumagamit ng droga. Palakasin natin ang PIDEA at ilagay natin sa mandato nila na magsagawa ng mandatory annual drug test sa lahat na naglilingkod sa gobyerno. Simulan natin sa tanggapan ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Si Ronaldin R. Pagdanganan,
Shout out po from Tagaytay, Ronaldin, mabuhay ka. Si Jackie Soriano, watching from Aritaw, Nueva Vizcaya, marami pong salamat. Si Diri, bless you po, wag po kayo magsawang i-educate kami para po magising ang sambayan ng Pilipino. Yun po din naman ang nais ng hakbang ng Maisog. Magkaroon tayo ng educated and informed citizenry. Pagka meron na po tayong mga edukado at maalam na mamamayan, hindi na po tayo maloloko ng mga mapagsamantalang politiko, ng mga tiwaling politiko, ng mga corrupt na politiko. Pag alam niyo na po yung nangyayari sa ating bansa, hindi na po kayo pwedeng tatalan ng ayuda, ng akap, at nung kung ano-ano pang dole out na pinamimigay ng mga corrupt na politiko. Si Joe Valacci, 393, good suggestion sa PIDEA. Tama po yun. Sabi ko ulitin ko, ipapanukala ko na palakasin natin ang PIDEA. Bigyan natin ng pangil ng ngipin ng PIDEA na magsagawa ng taunang mandatory drug test sa lahat na nagsisilbi sa gobyerno at simulan natin yan sa tanggapan ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo. Si Marites Alejandro, dapat po mawala uli lahat ng adik, napakadami. Tama po yun. Nung simula nung nawala si Tatay Digong, tama po yun, Marites. Ajan Art, we love you sir, support from Thailand. Salamat po. Si Zehel palakasin ang anti-corruption. Tama, kaya po pinapanukala ko na ibalik natin ang death penalty o yung kapurusahang bitay sa lahat ng mapapatunayang nagnanakaw sa gobyerno, sa pera nating mga Pilipino. Si Manuela Miguel, pa-shoutout po, attorney watching from Andorra. Kamusta po kayo, Manuela Miguel? At It's So Me, ang buhaya sa Okada. It's So Me, o sino yung buhaya sa Okada? Pangalanan mo na. General pera ng bayan, confidential. Tama po, walang confidential pag pera ng bayan. Ang sinasabi po ng confidential funds, yung mga kung saan ginastos at yung mga taong nagbigay ng impormasyon, hindi po pwedeng isiwalat yun sa isang investigation in furtherance of political persecution. Hindi po pwede yun. Malalagay sa panganib yung mga tumutulong sa gobyerno, lalo na yung doon sa mga tumutulong sa ating law enforcement agencies. Wala na pong magbibigay ng tip sa ating gobyerno kung malalagay sa alanganin or sa peligro yung kanilang buhay. Si Franz Ong is watching. Hi Franz, kasalamat. Alvin Malya, tama po kayo, marami pong salamat. Si Zylin, agree, dapat ibalik na yung bitay. Kasi kahit wala ng takot ang mga tao sa paglabag ng batas. Tama po yun. Ang lagi kong sinasabi, at ang ating advokasya sa hakbang ng Maisog, yung transparency, accountability, peace and security, ang alpha and omega of the many ills of our country is corruption. At ang pinagmumulan po ng korupsyon na yan ay yung taunang budget. Ito na nga, umabot tayo na nagpanukala ang Bicameral Conference Committee ng isang unconstitutional budget for 2025. Unconstitutional dahil higit na malaki po yung ibinigay nilang pananalapi o budget sa public works over that of the Department of Education. Kinaltasan ng 12 billion ang Department of Education. Binalatuhan ng mga congressmen yung kanilang kamara ng 21 billion. Tingnan po niyo napakalaki nito. Binawasan ng 12 billion ng DepEd. Linagyan nila yung sarili nila, binalatuhan nila yung sarili nila ng 21 billion. Binawasan ng DepEd ng 12 billion. Binalatuhan ng mga senador ang kanilang hanay ng 5 billion pesos. Pag yan po ay hinati-hati nila sa Senado, magkakaroon po sila ng tigto 217 million pesos each at siniro budget ng PhilHealth. Kay Rocketman, watching from Australia, sana mapanagot talaga ang mga buhaya at si Marcos. Yun po talaga ang dapat natin gawin, maging vigilant po kayo at mag-ingay po tayo at ipaabot natin yung ating hindi pagsang-ayon habang may panahon pa, habang may oras pa. Total, sinasabi naman ng Malacanang, masusi daw pinag-aaralan ni Bongbong Marcos, gabayan natin siya
sa kanyang pag-aaral at hindi siya maimpluwensyahan ng mga elitistang politiko na walang gawin kundi dorobohin ang sambayanang Pilipino. Si Cyril Frias Medes III, Sir, since tumakbo kayo as senator, ano po ang plataforma ninyo? Yun po yung aking binanggit na pangunahin po sa atin ay yung war on corruption. Paano po natin gagawin yung war on corruption? Inaanayahan ko nga po kayong lahat. Atin pong aamyendahan yung batas sa plunder. Ibababa natin yung threshold from 50 million to 5 million pesos dahil hindi ako naniniwala na dapat tayong mag-intay na manakawan tayo ng 50 million pesos bago tayo makapagsampa ng kasong plunder. Ang pagnanakaw po, kahit piso ay pagnanakaw, kahit 1 sentimo ay pagnanakaw. Kaya dyan po natin sisimulan yung ating war on corruption. At pag napababa na po natin yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos, isusulong po natin ang pagbabalik ng death penalty o kaparusahang bitay sa lahat ng mapapatunayan na nagnakaw ng pera nating mga Pilipino. At bukod dyan, banggitin ko na rin po, since natanong ninyo, ay yung standardization of wages. Gagawin po natin magkaparehas na ang sinasahod ng ating mga manggagawa dito sa Mega Manila at ganoon din po sa probinsya. Dapat hindi na po nagkakaroon ng pagkakaiba. Hindi nga po distinction ang tawag ko yan. Ang tawag ko po dyan ay discrimination because there is no truth that life is much cheaper or less costly sa probinsya kung ihahambing mo dito sa Mega Manila. Tatandaan po nyo, ang presyo ng gasolina, ng krudo, ng kerosene, ng gas na ginagamit natin, yung mga gasol na ginagamit natin panluto, ay parehas lang mapaprobinsya ka man o nasa Mega Manila ka man. At ano pong masasabi nyo sa media natin ngayon? Bias ba or nasa tuwid pa rin? Alam mo ninyo, yung traditional media nananahimik, nakakabingi na po yung kanilang katahimikan. May mga nakikita na akong nagsusulat muli ng pangangalampag sa gobyerno at dahil nga po dito sa unconstitutional na panukalang budget for 2025, meron din po nagsulat, maganda yung sinulat nito, na ang budget daw po for 2025 ay walang pakialam sa buhay nating mga Pilipino. Wala pong pakialam sa kalusugan at kaligtasan nating mga Pilipino. Basta't may mananakaw, yung mga mambabatas na tiwali, sige-sige lang po nilang itinutulak itong anti-Filipino, anti-poor, anti-senior citizens, and anti-persons with disability budget for 2025. Tutulan natin, mag-ingay tayo sa lahat ng plataforma. Huwag na nating pansinin muna yung mga nasa traditional media na ayaw makita yung lantarang korupsyon, yung ayaw sumulat ng katotohanan. Pero purihin naman natin yung naglalabasan ng mangilan-ngilan na nag-iingay din at kinokondina itong unconstitutional proposed budget for 2025. Watching from Singapore, salute sa iyo, Attorney Vic. Si Divine Thrift Shop, ibalik na death penalty sa mga criminal offenders. Firing squad, ibalik. Ibalik po natin sa lahat na nagnanakaw ng pera sa gobyerno. At dagdag ko lamang po doon sa aking nabanggit, yung palakasin nga po natin yung PIDEA. Para labanan natin yung droga. Kailangan yung laban po natin sa droga, yung ginawa po ni Pangulong Duterte, magsimula from within the government. Kailangan kasi leadership by example. Palakasin natin ang PIDEA, lagay natin sa kanyang mandato, magsagawa ng mandatory taunang drug testing mula sa Pangulo hanggang sa Vice President, hanggang sa barangay level, gawin ng PIDEA yan. Dapat palakasin natin ang mandato ng PIDEA. Si Contrapelo, tumawid ka lang ba kina Duterte o you go way back? Ano po ibig niyong sabihin kung tumawid? Just a brief history. I have always been a supporter of Duterte Marcos in 2016. And I have been a supporter, as I have run the campaign, of Marcos Duterte noong 2022. At hanggang sa ngayon, ako po at ang mga Duterte ay magkakasama pa rin. Merong nawala. Nasaan yung nawala? Yan po yung hindi tumalima sa kanyang mabubuting sinabi ng kampanya. Ang pangalan po niya ay si Bongbong Marcos.
Pero yung Rodriguez at si Rodrigo ho at yung Duterte magkakasama pa ho. Yun po ang maiksing kasaysayan kung sana po'y natugunan ko ang inyong katanungan. Si Ronaldo F. Estrada, mauubos mga nakaupo sa government pag walang corruption. Ubusin po natin sila para matigil na ang paghihirap ng mga Pilipino. Please join. Ano yun? Please join. Baba mo pa kay, ano ba binababa? Yan. Please join the peaceful rally of Iglesia ni Cristo on January 13 at Quirino Grandstand. Si Tito G. Yung mga gusto hong sumali, talaga namang dapat magpahayag na kayo ng inyong hindi pagsang-ayon sa lantaran, talamak at laganap na korupsyong nangyayari sa ating bansa. Hindi lamang po ako o yung mga kapwa ko noisy o may ingay na Pilipino ang nakakapuna nito. Pati po ang IMF, yung International Monetary Fund, nagsalita na. Dapat ibalik yung kapital ng BBP at ng Land Bank na kinuha ng gobyerno ni Marcos at inilagak nila doon sa walang katuturang Maharlika Investment Fund. Maganda po yung Sovereign Wealth Fund kung meron tayong sobrang pera. Kulang po ang ating pera. Kulang po ang ating pananalapi. At yan lamang ay sinabi ng Malacanang ilang oras nakakalipas na meron lamang daw po tayong limited fiscal resources. Tama po yun. We have a very, very limited fiscal space. In fact, baka nga wala na dahil po yung ating pong debt to GDP ratio lagpas na po sa 61% or nasa 61% na po. Ang accepted global standard for sovereign debt ay 60% lamang. Tayo po ay nasa 61 na. At ang ating pagkakautang ay 17 trillion pesos na. Kinakailangan po magising tayo, mag-ingay tayo. Huwag nating pahintulutan na makalusot at mabudol tayong muli at mapirmahan itong unconstitutional proposed budget for 2025. Kay Jackie Soriano, attorney watching from Nueva Vizcaya, nabasa ko na po. Salamat po, maraming salamat. Shout out sa mom and dad ni Libby May na sina Sir Librado Adanza and Mansueta Adanza from Polomolok, South Cotabato. Thank you sa voluntaryo niyong pagkabit. Maraming maraming salamat sa inyo. At kay Invite Deadpool 777, marami pong salamat sa iyong pagsubaybay. Kay Jonathan Santiago Albuna, salute and good luck. Attorney Vic Rodriguez, thank you. Jay, mabuhay ka. Si Beng Dayasimen is watching, marami pong salamat. So balik po tayo na ang panukala po nilang ang takdang araw ho ay December 30, pipirmahan na di umano yung budget. Alam mo ninyo, walang nakakahiya kung ibalik ng tanggapan ng Pangulo yung unconstitutional proposed budget for 2025 sa Kongreso. Hindi po nakakahiya yun. In fact, baka hangaan ka pa ng sambayan ng Pilipino sapagkat tumitindig ka kung ano yung constitutional at pinagtatanggol mo yung budget na nararapat sana'y developmental, yung para sa Pilipino, hindi para sa mga elitistang politiko na nagsasamantala sa mga ordinaryong Pilipino. Huwag po kayong magiliwan doon sa natatanggap ninyong ayuda. Wala pa pong tumatanggap o nakatanggap ng ayuda na kayang magsabi o magbigay ng testimonial nang dahil sa ayuda, bumuti ang buhay ng kanyang pamilya. Marami pong tiwaling politiko ang nagkaroon ng pera sa ayuda. Pero wala pong Pilipino ang humusay o bumuti ang buhay ng dahil sa ayuda. Si LDV 74, ang problema po, attorney, palitan man namumuno, kung ang plantilla positions andoon pa rin, wala rin. Ako naman ibang paniniwala ko, basta ang leadership po, pagka nakita nila na maayos ang liderato, susunod po yan. Tapos palakasin natin yung ating mga institusyon, kagaya nga po nung sinasabi ko, yung PIDEA. Palakasin natin yung PIDEA. Bigyan natin sila sa mandato nila ng power na magsagawa ng mandatory drug testing sa lahat
ng opisyal ng gobyerno simula sa tanggapan ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo. At ganoon din yung aking isinusulong na maibalik ang death penalty nang sa ganoon mabawasan po kung hindi man natin matigil talaga ang korupsyon sa gobyerno. Si Julio Inguito is watching, salamat po. Si Melinda Francisco watching from Dubai, kasalamat po, maraming salamat. Si Bonbon Duterte for President, salamat po. Si Nito Legria Busa is watching. Yun nga din po sinasabi ko. Maaari namang mag-resign kapag hindi mo na talaga kaya kung paano tamang patakboy ng gobyerno. O dili kaya, para malaman mo kung may mandato ka pa at suporta sa mamamayang Pilipino, tumawag ka ng isang snap election at i-challenge whoever will challenge you for the presidency. Si Netrecker 68, attorney, ang panukalang death penalty sa mga korap, di po ba dadaan sa mga senador at congressmen? Dadaan po yun at baka di lumusot. Hindi po pwedeng hindi lumusot. Dahil sabi ko nga, ang kokontra lang sa ating panukala na pababain ng threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos ay yung magnanakaw sa gobyerno. Yung merong planong magnakaw sa gobyerno o yung tingin sa gobyerno ay kanilang personal na pag-aari at yung pera nating mga Pilipino ay kanilang personal kitty. Yun lang po ang kukontra dyan. Other than that, hindi po kukontrahin dapat yan. Nito Legria Busa, pababain ang bilihin, pataasin ang sahod ng manggagawa. Tama po. Balikan ko lang din. Si Bert Sam, last vlog, watching from Las Piñas City, Idol. Hello to Bert Sam at kamusta po yung mga taga Las Piñas, mabuhay po kayo. Nung isang araw ay nasa pahayagan din na sinasabing bibili ng missile ang ating Armed Forces of the Philippines. Yung tinatawag nilang Typhoon or Typhoon missile. Imagine ninyo, wala pong budget for 2025 dahil yung modernization po ng Armed Forces from 50 billion, binawasan din po yan ng mga senador at kongresista ng 15 billion. Iniwanan lamang ng 35 billion pesos ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Subalit, nagpahayag po ang Armed Forces of the Philippines na bibili daw po sila ng missile by 2026 o siguro. Dito mo makikita, misplaced po yung priority ng gobyernong ito. Wala nga hong makain ng tao, bibili ka pa ng missile. Bakit ba ang hilig natin sa gera? Bakit ba dapat ang linulunsad natin? Yung gerang nakakapagbigay buhay, yung gerang nakakapagbigay pag-asa, yung gera laban sa kriminalidad, gera laban sa korupsyon, gera laban sa droga, gera laban sa kagutuman, kawalan ng trabaho at kawalan ng pag-asa. Hindi po yung gerang kumikitil ng buhay. Magkano ang halaga ng isang missile na gustong bilhin ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Wala nga ho tayong pera. Mangungutang na naman tayo. Bakit kasi tayo hindi makipag-usap sa ating kapitbahay? And let's explore a more diplomatic means of resolving our conflict in the South China Sea. Let us try to diffuse and de-escalate the ever-growing tension dahil marami pong warmonger sa gobyerno. At sinusunod nga dyan, yung direksyon ng ating matagal ng kaibigan naman natin to, at matagal ng alyadong Amerikano. Hindi po natin layunin na magkaroon tayo ng gera laban sa China. Wala po tayong kapanapanalo at wala po tayong kakayahan. Pakainin natin yung ating mamamayan. I-address natin yung issue ng kagutuman, ng kahirapan. Address natin yung issue ng food security. Bago tayo mag-isip na tumungo doon sa gera o bibili na naman ng missile, wala nga tayong mapakain sa ating mga tao. Bibili ka pa ng bala. Hindi po nangunguya ang bala. Hindi po nakakapagbigay ng buhay. Hindi po kayang tumugon sa kalusugan ng bawat Pilipino ang bala, bomba o missile. Si Ming watching from Europe, we love you. Senator Vic Rodriguez, salamat po Ming. Kay Ems watching from Bacoor, Cavite, marami pong salamat. Si Wen Art is also watching. Si Imelda Opias or Oplas is watching. Tyson Pepper is also watching. Salamat po.
Kay Rogelio Maputol, marami pong salamat sa pagbati. At si Linbang is watching. So bantayan po natin kung anong uri po ng budget ang pipirmahan ng administrasyon ni Bongbong Marcos kung pinakikinggan pa niya ang sambayan ng Pilipino. At tama lang po na mag-ingay tayo, mga kababayan. Dahil malinaw din po sa ating saligang batas, Article 13, Section 16, na dapat po kasali ang lahat ng mamamayang Pilipino sa mga pagbalangkas ng mga pulisiya at all levels of social, political, and economic decision making. Malinaw po yan sa ating Article 13, Section 16. Kaya po yung pag-iingay ng mga nagmamalasakit na Pilipinong kagaya ko, kagaya nyo na sinasamahan po ako, karapatan po natin yan. At yan po'y kinikilala, nakaguhit at may garansya sa ating saligang batas. Pakitingnan po ninyo yung ating mga ibang estudyanteng nanonood dito. Silipin po ninyo yung inyong constitution, yung kopya ng inyong saligang batas. Article 13, Section 16, malinaw po dyan that we should have a reasonable participation at all levels of social, political, and economic decision making. Ito po yun. It's political, it's social, it's economic decision making na gagawin ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kailangan bahagi tayo, kailangan naririnig tayo, kailangan mag-ingay kayo, kailangan ipaabot ninyo at iparamdam ninyo na we are watching them. And alam natin yung mga issue na dapat pinag-uusapan kagaya no unconstitutional na panukalang budget for 2025. Si Falling in Your Voice. Finally, I get the chance to see and hear you, Attorney Rodriguez, solid Duterte supporter here. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa aking pakikipag-ugnayan po ngayon sa inyo. Si Tyson Pepper, maraming salamat sa taus-pusong pagmamahal sa Pilipinas nating mahal. Attorney Vic Rodriguez, marami rin pong salamat. Hindi lang po ako lamang po ang instrumento ninyo. Ipinaparating ko lang po sa gobyerno yung mga sentimiento ng ordinaryong Pilipinong kagaya ko, kagaya ninyo, at ako ay nagiging tagapagsalita lamang ninyo bilang tunay at maisog na oposisyon. At hindi po tayo titigil at panoorin natin kung paano nila resolbahin at wag naman tayong palusutan muli ng isang unconstitutional budget for 2025. Bantayan po natin, huwag po tayong magpapabudol. Bago magbagong taon, baka palusutan po tayo ng isang budget na hindi po para sa ating mga Pilipino, kundi para lamang sa mga elitistang politiko. Kontrapelo, bakit ayuda is not charity but justice? Hindi po justice yun, hindi rin po charity yun. Ang ayuda ho, binibili yung pagkatao ninyo. Ang ayuda po, binibili yung dangal ninyo. Yung self-respect ninyo, bukod sa boto ninyo. At yung ayuda po, pagka nagpatuloy po yan, sinasangla po ninyo ang kinabukasan ng inyong pamilya. Huwag po tayong pumayag. Uulitin ko, walang ni isa ang ever came forward at nagsabi na bumuti ang kanyang buhay, lumuwag ang kanilang pamumuhay at ang kanyang pamilya nang dahil sa ayuda. Ang nagbebenepisyo po sa ayuda ay yung mga tiwaling politiko. Huwag po tayong pumayag, pero pag may nagbigay, tukunin po ninyo. Tanggapin po ninyo, pera po nyo yan. At huwag po kayo magpasalamat, hindi po pera ng politiko yan. Pera nyo po yan. At isinusoli lamang nila, subalit ang sinusoli nila ay maliit na bahagi lamang sa binubulsa nila. Si Tulungan, si Rafi Gonda, yes. Si Art Nunez, maraming salamat. Si Jem Shenda, salamat po. At si Paraluman Santiago is watching, marami pong salamat. So, ulit, balik po tayo. Yung PhilHealth, una ng pinanukala na magkaroon ng 74 billion pesos budget for 2025. Subalit binigyan niya po ng zero ng BICAM at pinagtatanggol pa ng tanggapan ng Pangulo, unconstitutional na nga yung naging final form ng budget for 2025 na iniluwa nung BICAM pagkatapos silang nagsikretong meeting. Sila lamang, hindi alam kung ano na pag-usapan at paano na uwi sa ganung itsura yung budget. Kung ang PhilHealth po may perang sobra, tatlong bagay po ang dapat nilang gawin.
bawasan yung member contribution. Paliitin. Kung maaari nga gawin zero, gawin ng zero. Pangalawa, i-expand or palawigin yung coverage. Kung kasalukuyan 50% po yung coverage sa hospital bills ng miyembro, kung kayang gawing 70%, all the way hanggang 100%, yun ang gawin, hindi gawing zero budget. At yung huli, palawakin po natin yung mga coverage. Sabi ko nga, lalo na yung sa ating mga persons with disability, isama dyan sa coverage ng PhilHealth yung tinatawag na assistive device. Yan po, napapabilang po dyan yung baston, yung saklay, yung wheelchair, yung mga aparato na ginagamit po para panaog yung may mga karamdaman o hindi po makaakyat na hagdan. Isama po sa PhilHealth yan. Kung hindi man kaya ng 100%, di 50%. Pero kung may sobrang pera, wag kunin ng gobyerno, wag bigyan ng zero budget. Dahil pera po yan ng mga contributors, both direct and indirect contributor. Hindi po pera ng gobyerno yan. At si LDV74 from Pangasinan. Marami pong salamat. Pagpapatuloy po tayo magbabantay. Patuloy po tayo makikipag-ugnayan sa inyo. At kagaya po ng aking pinakikiusap, sana ho ay matulungan ninyo ako sa aking ginagawang kampanya bilang tunay at maisog na oposisyon. Tayo po ay hindi sikat, tayo po ay hindi tanyag, at ngayon lamang nagpapalaot sa politikang nasyonal. Kaya kung maaari po sana ay ipakilala ninyo ako sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kamag-anak, kaklase, kapitbahay, kabarangay, kaprobinsya, at sana ho ay matulungan ninyo ako sa ating kampanya bilang senador ng Republika ng Pilipinas. At ang aking nga pong sinusulong ay itong ating war on corruption. Kung tayo po ay pahihintulutan ninyo na magkaroon ng isa sa 12 upuan bilang senador, atin pong isusulong na maibalik ang death penalty sa lahat ng nagnanakaw sa gobyerno. Palalakasin natin ang PIDEA, bibigyan natin sila ng mandato na magsagawa ng mandatory drug testing using as a means yung hair follicle drug test sa lahat ng opisyal ng gobyerno, mula Pangulo hanggang sa pinakamababang pwesto dyan sa gobyerno, elected or appointed. At ganun din yung pagkakapantay-pantay ng sahod ng mga manggagawa sa Mega Manila at sa probinsya. Dahil ako hindi naniniwala na mas murang ang buhay, mas murang manirahan, at mas mura ang bilihin sa probinsya. Hindi po totoo yun. Maraming pagkakataon, higit na mahal ang mga bilihin sa probinsya. At panguli, atin pong if we can make enough alliances, ibasura natin yung resolution number 10, yung nagpapahintulot ng liquidation by mere certification, because I believe the alpha and the omega of the many ills of our country is corruption. At yung corruption na yan, nag-uugat yan sa taunang budget na pinapasa ng ating gobyerno. Budget po ang pag-uusapan natin sa mga darating pang-araw hanggang December 30. Bantayan natin. Huwag ho tayong maniniwala doon sa pinahayag ng Malacanang that President Marcos has been most prudent in programming. OA na po yung most prudent, yung paggamit ng salitang most prudent. OA po yun. Because if they were prudent, wag nang most prudent, if they were prudent, hindi po dapat sana umabot sa sukdulan na nag-iingay ang higit na nakararaming Pilipino. Kaya po sila yung masusing nag-aaral, nabisto po natin sila. Hindi lamang po ako, hindi lamang po kayo, sama-sama po tayo. Nabisto po natin na sukdulan na ang ginagawang pagnanakaw at panloloko ng mga nasa gobyerno. Mag-ingay po tayo, may kaunting panahon pa. Baka sakali, baka naman, pwede tayong pagbigyan at pakinggan ng gobyernong ito at ibasura itong panukala ng BICAM. Hindi po developmental budget ang kanilang tinutulak, political budget leading into a political year, itong election year next year. Huwag po tayong pumayag, zero budget ang PhilHealth, huwag po kayong pumayag. 12 billion budget cut ang Department of Education, huwag po tayong pumayag. Mismo ang International Monetary Fund na ang nagsabi, dapat isoli ng Marcos administration ang kapital ng DBP at Land Bank na kinuha nila at inilaga sa non-performing Maharlika Investment Fund, yung ibinibida nilang Sovereign Wealth Fund. Hindi po na po Bangkong Pilipino ang nagsabi, IMF na ho. Kung hindi, magkakaroon ng problema sa liquidity at stability ang DBP at Land Bank. So hindi totoo
that this government, this administration has been most prudent in programming and spending. There is no truth to that. And it was fact-checked by the IMF mismo ang nagsabi, ibalik nila yung pondo ng DBP at Land Bank. Marami pa ho sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo bukas, hindi na lamang po sapat sa oras, pag-usapan natin yung sa PDIC naman po, mas malaking halaga po yun na kinuha din ng gobyerno. Nanganganib po ang mga institusyon natin pag hindi tayo nagsalita, pag nanahimik tayo. Ulitin ko, karapatan nyo po yun, karapatan po nating lahat. Malinaw po yan sa Article 13, Section 16. Please do check it of our Constitution. Na may karapatan tayong makilahok, makisali sa mga usapin at all levels of social, political, and economic decision-making that this government is going to make. And one of which is itong mainit na pinag-uusapan, yung unconstitutional proposed budget for 2025. At wala din pong katotohanan na kung hindi daw po tayo nag-ingay, talaga namang mag-aaral din sila at masusing pag-aaralan yung legalidad ng proposed budget. Hindi po totoo yun. Pinagtatanggol lamang last week ng Malacanang itong unconstitutional proposed budget for 2025. Nagsama-sama po tayo. Hindi na po pinag-uusapan dito yung political belief o yung tinatawag nating mga kung ano-anumang kulay. Pilipino po ang nakataya rito, kinabukasan natin. Magsama-sama po tayo, mag-ingay po kayo. Pag-usapan natin patuloy itong illegal and constitutional panukalang budget for 2025. Ang pag-iingay po natin at ang pagbibigay ng impormasyon ay para matauhan ng sambayan ng Pilipino na ninanakaw po ng gobyerno, ng Marcos administration, ang pera ninyo, ang pera natin. Kung happy ka na ninanakaw ng gobyerno ng Marcos administration ang pera mo, hindi po ang pahina ko ang lugar mo. Punta ka doon sa pahina ng mga nawiwili na tumanggap ng pera na nagmumula sa nakaw o kaya isuportahan mo ang page ng mga sumusuporta at tumatangkilik sa patuloy na pagnanakaw sa gobyerno. Sabi po ng mismong IMF o yung International Monetary Fund, dahil nga po natatandaan po ba ninyo yung tinatawag na Maharlika Investment Fund na minadali rin ng palasyo at sinasabing kinakailangan na yan at sila daw po ay mag-i-invest na. Sinagot na po sila ng International Monetary Fund. Ang sabi po ng International Monetary Fund, yung IMF ho mismo, kinakailangan magkaroon ng capital restoration. Ibig sabihin, kinakailangan ibalik yung perang kinuha mula sa Land Bank at sa DBP. IMF na po ang nagsasabi niyan. Ibalik yung pera na kinuha mula sa Land Bank at DBP na nagkakahalaga ng around 75 billion pesos. At yun daw po yung initial contribution ng DBP at Land Bank diyan sa Maharlika Investment Fund. Binalangkas ko na po ito sa aking pahina before. Pag-usapan lang din ho natin ulit. Hindi po kasi timely o napapanahon na magkaroon tayo ng kagaya ng Maharlika Investment Fund o yung Sovereign Wealth Fund. Bakit kanyo? Wala po tayong sobrang pera pang-invest dyan sa tinatawag na Sovereign Wealth Fund. Para pong pagbabudget sa bahayan. Pwede ka lamang mag-invest sa stock exchange, halimbawa, o kaya sa time deposit, o kung ano man, instrumentong available sa bangko, kung meron kang sobrang pera, kung meron kang sobrang pananalapi. Subalit, kung lagi ka lang nangungutang para pagdugtungin mo yung pangangailangan ng iyong pamilya, saan ka kukuha ng pang-invest mo? Kung yung pera mo yung sahod ni nanay at tatay combined, sapat lamang pangbayad ng mga utilities natin, tubig, kuryente, pambili ng gas doon sa panluto ng ninanay at pambaon ng mga bata, hindi ho tayo pwede mag-usap ng investment. Ganon din po sa gobyerno. You do not speak of a sovereign wealth fund, the creation of a sovereign wealth fund, kung wala kang sobrang pera. Wala po tayong sobrang pera. Kaya nga ho sa ngayon, December 26, 2024, ang utang po ng Pilipinas ay nasa 17 trillion pesos na. At habang po ako'y nagla-live at sinasamahan ninyo,
Ang utang po ng bawat Pilipino ay higit kumulang tigwa 140,000 pesos po tayo. Kaya bantayan natin, importanteng bantayan natin kung anong uri ng budget ang pipirmahan ng administrasyon ni Marcos. Shout out to Miss Maria Fema Duterte. Kamusta kayo? Long time no see. Palagi kayo nakasubaybay. Hindi ko lang nababasa lagi yung inyong mensahe. Pasensya na kayo. Medyo mabilis yung takbo nung mga mensahe dito. Si Kuya Rafi. Hello, Attorney. Happy New Year. Iwaton Parallel Group. Maraming salamat, Rafi. TMM_krung krung. Hi po from Taiwan. Kamusta po kayo dyan? At Edwario Petal Rico. Another inflation. Utang na naman ng 629 billion itong administrasyon. Tama po yun. Lalo lang tayong malulubog sa utang. Balikan po natin yung PhilHealth. Tinanggalan po nila bukod sa Land Bank at Development Bank of the Philippines na tinanggalan nila ng 75 billion na kinuha sa capitalization. Dahil yung mga bangko pong ganito kalalaki, meron po itong tinatawag na liquidity ratio. Dapat lagi itong may sobrang pera, dapat ito'y liquid. Para nang sa ganun, yung mga pangangailangan ng depositor, ng kliyente, ng mga borrowers, ng mangungutang, meron po silang sapat na pondo na tugunan at ibigay yung pangangailangan ng kanilang mga kliyente. Subalit, binawasan nga po ng 75 billion pesos. Parehong-pareho po ito ng ginawa nila sa PhilHealth. Bukod sa Land Bank at DBP na tinanggalan nila ng 75 billion, ito na po ang rekomendasyon or findings ngayon ng International Monetary Fund, yung IMF. Ang sabi, ibalik ninyo yung kapital ng Land Bank at DBP. Ibalik ninyo sapagkat hindi naman sobra-sobra ang pera ng gobyerno ninyo. Tayo po yun, yung gobyerno natin. Ang problema, yung sagot ng IMF, malinaw ito na pinasisinungalingan yung naging payag lang kani-kanina ng Malacanang that the President has been most prudent in programming and spending unlimited fiscal resources. Mali agad. Finact-check po agad ng IMF ang Malacanang. Hindi po prudent, hindi po masinop pagdating sa pananalapi ang gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Patunay po niyan, mismong IMF na ang nagsasabi, ibalik ninyo yung kapital ng DBP at Land Bank of the Philippines na kinuha ninyo at ilinagay dyan sa hindi naman matapos-tapos na Maharlika Investment Fund. Ibalik ninyo, otherwise magkakaproblema ang Land Bank at DBP. Yan po ang naging malinaw at matinding pahayag ng IMF. Ganon din po ang mangyayari at nangyayari dito naman pagdating sa PhilHealth funds. Tatandaan po ninyo, tinanggalan ng initially 89.9 billion pesos ang PhilHealth. Subalit nag-issue nga po ng TRO ang Korte Suprema kaya ang nakuha lamang ng gobyerno ay 60 billion pesos. Higit kumulang, almost 70 siguro yan. At yun din ang nagiging punto rito ngayon. Itong panukalang budget for 2024 na unconstitutional, zero budget ho ang binigay sa PhilHealth. Dahil di umano, sobra-sobra daw po ang pondo ng PhilHealth at hindi raw po nagagamit ng tama. At dapat ang panagutin dyan, pag hindi nagagamit ng tama, ay yung management ng PhilHealth. Ulitin ko, hanggat hindi napipirmahan yung unconstitutional budget for 2025, mag-ingay po tayo. Dahil yung sinasabing kahit naman daw po hindi nag-iingay, ang sambayan ng Pilipino talaga naman daw po prudent in programming and spending yung limitadong pera at resources ng gobyerno ang Malacanang. Hindi po totoo yun. If I will, let me just refresh your memory, ladies and gentlemen, that just last week, all set pong pirmahan yung unconstitutional na panukalang budget. In fact, mismo si Bongbong Marcos na nagsabi na wala daw pong mali siyang nakikita doon sa pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth at maayos yung budget na panukala for 2025. Mali, sapagkat unconstitutional nga ho yun eh. Saan ka ba makakakita na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ipinagtatanggol ang isang panukalang unconstitutional budget for 2025?
Paano naging unconstitutional? Higit pong malaki ang ibinigay na pondo sa public works. Doon po sa unprogrammed funds or unprogrammed appropriation or allocation. Mas malaki po kesa sa Department of Education. Unconstitutional po yun sapagkat nakasulat po iyan, may garansya po dyan sa ating saligang batas, Article 14, Section 1 and Section 5. Pwede po ninyo i-double check. Hindi ko lang po sabi ito, nakagaransya po yan sa ating saligang batas na dapat ang pinakamalaking budget priority na makakakuha ay ang Department of Education at hindi ang Department of Public Works. Bakit po nauuwi ito sa Public Works? Alam naman din po natin na taguan ito ng kanilang mga pork barrel allocation o yung tinatawag nating pondo ng mga politiko. Diyan nila nilalagay sa public works, diyan nila kukunin yung kanilang mga korupsyon at diyan tinatago sa public works. Kaya wag po tayo dapat pumayag, otherwise masamang-masama na po ang estado ng ating bansa pagdating sa pananalapi. Kung may excess yung PhilHealth, then implement natin zero billing with private hospitals. Ito nga po yung ating pinaglalaban. Kasama po natin ang hakbang ng maisog. Kung matatanda po, ito po, nasa likod ko, hakbang ng maisog. Tayo po ang simula noong January of 2024, na humingi tayo ng transparency, accountability, peace and security. Maraming salamat at marami na po nagpapahayag, marami na nagsasalita. Kagaya lamang po noong retired AFP and PNP personnel, kasama ang UP Vanguard and other uniformed personnel. Nagpahatid na po sila na hindi sila sang-ayon at sila po ay kasama natin na nagbabantay kung anong itsura, anong wangis, anong uri ng budget ang pipirmahan ni Bongbong Marcos for 2025 year, 2025. Tingnan po natin, bantayan po natin. Si IZA 2.0, may syntax naman ng PhilHealth. Paano maging zero budget? Tama, IZA. Yung pondo ng PhilHealth, 80% po kasi nung nakukolekta ng gobyerno mula sa sin taxes. Yun dyan po sa tabako, sa sigarilyo, sa alak, sa mga gumagamit po ng mga matatamis, asukal at sweeteners. Dyan po nakalagak yan para sa ating kalusugan. Kaya hindi mo pwedeng zerohin. At sabi ko nga, let me just debunk. Alam mo ninyo, pag naiipit na sila, parang ang nangyayari, inaaway pa tayong mga Pilipino. Sasabihin nila, kahit daw po hindi tayo vigilant, kahit daw hindi tayo nagbabantay, kahit daw po hindi kayo nag-iingay, talaga naman, ang papasan nilang budget yung para sa Pilipino. Hindi po totoo yun. Nahuli kasi natin sila. Kasama kayo, nag-ingay po tayo pare-pareho, na bisto natin na yung tinutulak nilang budget for 2025 ay political budget. Sabi nga po doon sa isang nagsulat sa isang pahayagan, ang description po sa panukalang unconstitutional 2025 budget is the most corrupt national budget ever. Yan, sa panahon po yan ni Bongbong Marcos. Itinutulak niya ang most corrupt national budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito na raw yung pinaka-corrupt. And I agree. Kaya nga po lagi ko sinasabi, dito sa ating ginagawang war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon, ibalik po natin ang death penalty diyan sa kasong plunder. Ibalik po natin yan at ibabayin natin ang threshold ng plunder mula 50 million to 5 million pesos at habulin natin lahat ng magnanakaw sa gobyerno, lahat po ng mga Draculang sumisip-sip sa dugo nating mga Pilipino at pinatataba lamang ang kanilang bulsa. And speaking of, nanawagan din ang Malacanang, isa na namang pagpapanggap na gawin daw po natin kahapong simple at payak ang ating pag-obserba ng Kapaskuhan. Tayong mga Pilipino, talagang simple. Tayong mga Pilipino, talagang payak. Dahil wala na hong pera, kulang po ang kita ng mga Pilipino. Pero yung mga nasa Malacanang, bago nagpasko kahapon, sige, party ng party, halos every weekend may party. Samantalang yung mga Pilipino, papaalalahanan mo maging payak. Alam mo ninyo, leadership by example.
kailangan pangunahan ninyo yung mga linalabas ng bibig ninyo. At hindi na kami naniniwala dahil nabudol na ho kami eh. Magaganda din yung mga pananalitang nabitawan noong 2022. Subalit walang ginagawa ngayon na katulad ng mga naipangako noong 2022. Huwag na po tayong magpabudol muli. Si OFW welder in Japan, sana po ay huling Pasko na ni Ferdinand Marcos Jr. And tingnan po natin kung ano ang magiging pagkilos ng sambayan ng Pilipino. Sasabihin po nila, baka raw po seditious yun. Hindi po. Pag sinabing sana huling Pasko na, maaari po kasing mag-resign ang isang incompetent at hindi nagtatrabahong Pangulo. Kung hindi niya mabitawan ang kanyang pwesto, pwede pong tumawag ng snap election. Labanan niya si Vice President Inday Sara sa pagkapanguluhan. Pagtawag ng snap election at hayaan natin ang Pilipino ang maghusga kung nararapat pa bang manatili yung isang Pangulo na wala pong puso para sa mga Pilipino, na nagtutulak na maipasa at mapirmahan ang isang unconstitutional na panukalang budget for 2025. Tingnan natin kung tatangkilikin pa ng mga Pilipino yung isang Pangulo na nagbibigay ng zero budget sa PhilHealth, na nagbibigay ng higit na malaking pondo sa public works at binabawasan yung sa Department of Education, sinasangkalang ang edukasyon at kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kay Jen, di ka na kasi imbitado. Kahit po ako imbitay, hindi po ako nagpupunta sa ganyan. Hindi po tayo kagaya mo, Jen, na mahilig mag-party. Masarap po yung aking kabataan, naranasan ko po lahat yan. Kaya hindi po tayo hiping kulelat na kung kailan nagkakaedad, gusto'y party ng party. At pagka Pangulo na, dapat iniiwasan mo na rin yung party ng party, kagaya ng Duran-Duran, Jen, ha? Yung Duran-Duran, baka nakalimutan mo, inimport pa yung banda. Samantalang ang daming magagaling na local bands. Bakit kailangan Duran-Duran? Tapos gagawa ka ng party bago magpasko, ino-honor daw yung mga talentong Pilipino. Kalokohan yun. Nag-birthday ka, Duran-Duran, ang dami-daming magagaling na bandang Pilipino. Dapat yun ang ating tuklasin. Dapat yun ang ating suportahan. Dapat yun ang ating ayudahan. Si Jan TV, go, attorney watching from Kapatagan, Lanao del Norte, Solid Duterte supporter. Salamat po, Jan TV. Si Cam, nakakainis din, attorney, kasi binoto ng buong pamilya namin siya dahil in-endorse siya ni VP Sara. Tama po yun, hindi lang po kayo. Kaya nga sabi ko, huwag na tayong magpabudol muli. Mag-ingay po kayo. Labanan natin itong lantaran at harapang pambubudol. Itong pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth. Itong mismong IMF na ang nagsabi, dapat magkaroon ng capital restoration. Ibig sabihin, kailangan bigay mo uli sa DBP, yung Development Bank of the Philippines at yung Land Bank, yung pondong kinuha nila at inilaga diyan sa Maharlika Investment Fund, yung tinatawag nating Sovereign Wealth Fund. Ulitin ko, para pong home management, home budgeting, home funding. Pagka po ang pera natin ay sapat lamang, wala kang mailagay para sa insurance ng iyong mga anak, ng iyong sarili. Pagka ang pera mo ay sapat lang, o kaya nangungutang ka pa, para lang just to make both ends meet, wala kang perang mailalagak for time deposit, for other investment on other financial instrument. Bakit? Sapat lang ang pera mo. Hindi mo nga mapag-usapan na magkaroon ng investment para naman meron kang passive income. Ganun po ang Pilipinas. Kulang po tayo sa pondo. Kulang po yung revenue, kaya po tayo utang ng utang. Nakapag-isip pa sila, mantakin ninyo na magkaroon ng Sovereign Wealth Fund, wala kang ang excess fund. Saan mo kukunin ngayon yung pangpopondo mo o pangkapital mo ng Sovereign Wealth Fund? Kagaya ng Maharlika Investment Fund, sa DBP, sa Land Bank. Ano ngayon ang sabi ng International Monetary Fund? Ibalik ninyo yung pondong kinuha ninyo sa DBP at Land Bank. Otherwise, magkakaproblema yung dalawang malalaking bangko ng gobyerno pagdating sa kanilang liquidity. Si grabing brainwash, si Kevin Seven, grabing brainwash.
Opo, huwag kayong papayag na binibrainwash talaga tayo ng gobyerno dahil binibigyan lang yung ilan dyan ng mga concert. Hindi po kayo mabubusog. Hindi po bubuti ang buhay ninyo sa ayuda at sa konserto sa palasyo. Si Ray, Merry Christmas, watching from Maisug, Toronto. Marami pong salamat. Sino ito? Ainos, hello po, Attorney Vic Rodriguez watching from Kuwait. Kamusta po kayo? Marami pong salamat. Si Rodel Dungaw is watching. Rosalie Crodua, God bless po, salamat po. Abmarak Inday is watching, salamat po. Si Nisa Usman, buti nga, di namin yan ibinoto. Buti po sa inyo at hindi ninyo binoto. At wag na po ninyong iboboto muli. Si Amso Mulso, marami pong salamat. Sana madala ang issue sa Korte Suprema. Tingin ko nag-aantay lang yung iba't ibang grupo. Kagaya nga po nung binanggit ko kanina, yung Retired Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police Officers, UP Vanguard, and other uniformed personnel. Nag-aantay din po siguro yung kagaya ng Mindanao Evangelical Leaders Council na nanawagang basagin ang katahimikan. Ang hakbang ng Maisog, ang Quezon City Trial Lawyers League ay nagbabantay din po. At kung anong uri ng panukalang budget ang matatapos sila hanggang December 30 at pipirmahan ni Bongbong Marcos. Bernard Gondra is watching. Salamat po. Mabilis lang po, sorry. June Larry Perez, salamat po. Pa-explain